Yung pong ating tema ngayon, I will raise it up. So, kung pakanta kay Pastor Julius tsaka kay Willie yung You Raise Me Up eh. Una natin yung head tone ng kanta na yon. Pero, gusto ko pong alam ko si D.S. Bondok noon, mahilig siyang preach with PowerPoint. Siguro na-discuss niya yung tungkol sa templo, yung dating templo, kung ano yung kanyang itsura. Ewan ko meron tiyatang ganung slide eh. Pero balikan natin, ang unang templo noon ay nakadivide sa dalawa. Yung first part, yung pinakabungad, ay tinatawag na dakong banal, holy place. Tapos, ang priest, ang mga Levites, ay meron sila, alala niyo si Zacarias, nagbubunutan sila kung sino yung mag-aalay doon. Pero panahon ni Abraham, panahon nila Levi, ay mga anak ni lahi ni Levi lang ang pwedeng maging mga priest doon. So that is parang tawag natin ngayon, ordination. Sila lang. Kaya wala silang parte doon sa 12 na tribes na naghati-hati doon sa lupa. Ang role nila ay sa loob ng templo. So, kinukuha nila yung alay, yung handog. Ang handog noon, animals. Pwedeng tupa, pwedeng baka, pwedeng kambing. Pagka mahirap daw ay kalapati or bati-bato. So, ang gagawin ng priest, halimbawa, mag-aalay ako, ang gagawin ng priest, hawakan niya yung ulo, yung taong nag-alay ng animals, lahat ng kasalanan niya, ililipat doon. Siya ang magiging sacrifice para sa kanya. Instead na yung tao ang mamatay, meron silang handog. So, ganun ang ritual. So, yun ay ginagawa nila, merong templo, tapos meron siyang parang compound. Meron siyang compound. Ito yung templo, tapos meron pa siyang compound. Hindi sila papasok doon. Ang pag-aalay lang ng tao ay mula doon sa compound muna. Hindi sila pwedeng pumasok sa pinaka-templo. Ang pwede lang pumasok doon ay yung mga priests. Meron silang paraan ng paghuhugas. Meron silang cleansing ritual. Tapos meron silang kasuotan. Kaya itong mga ganito, hindi lang po ito sa Catholic nangyayari. Noong panahon ng Old Testament, meron talaga silang tinatawag na ephod. Ephod, yung turim, tumim, mga ganon. So, actually, nabasa ko lang po yung tumim na yan sa mga Mormons kasi si Joseph Smith, binasa daw niya yung Book of Mormon, bulad doon sa kumikinang na tumim. So, itong mga priests, pagdating doon sa holy place, merong lamesa doon ng alayan, yung palanggana kanila. Palalabasin nila yung dugo kasi ihuhulog doon sa may apoy. Pagka umusok yun, naamoy ng Panginoon, according to figurative speech, figurative lang po yun, pag naamoy ng Diyos, bababa yung galit niya sa tao. So, patatawarin niya. Ganun yung holy place. Araw-araw yun. Kasi araw-araw nagkakasala ang tao. So, kung meron kang 365 na alaga, araw-araw mauubos yun. Sa kakaalay lang. Kasi araw-araw nagkakasala. Ano yun? Individual. Yan naman pong pangalawang lugar, tinatawag na Holy of Holies, once a year. At yung Holy of Holies, ang pwede lang pumasok doon, yung high priest. Sino yung high priest nung panahon na yun? Si Aaron. So si Aaron ngayon, kukunin niya yung alay, isang tupang walang batik, walang anumang sakit, mataba, maayos, maganda ang katawan, at ito ay talagang pin-repair for Passover doon sa lugar nila. Kasi yung Passover noon, nung alala nyo, sa Egypt, lahat ng may dugo sa hamba, sa mga ay lalampasan ng angel of death. So, inaalay nila yon, yung dugo doon
ilalagay doon sa altar sa pinakabanal na lugar, pagkatapos ay susunugin. Yung pinaka laman nun, kakainin ng mga Levites. Kaya yung mga Levites noon, wala silang problema sa pagkain. Hindi nila problema yung pagkain nila. Kasi wala pa namang a matter of economic yung mga currency noon, kundi bartering. Barter ang tawag doon palitan ng produkto. Hanggang dumating yung nagiba yung templo, tinayo uli yung templo. Nung panahon ni Jesus, pangalawang templo na to. Ito yung second temple na parang replica na lang ng unang templo. So, itong ating Panginoon, nung papasok na siya nung after ng tinatawag na Palm Sunday, yung matagumpay na pagpasok sa Jerusalem, di ba nagsisigawan yung mga tao, sabi nila, Hosanna sa haring parating, son of David. So nagsisigawan yung mga tao. Pagdating niya doon sa lugar ng templo, alam naman natin yung kwento nun nakita niya, merong tinatawag na currency, exchange of currency. Kasi alam naman natin na yung mga Israelita, kalat-kalat na sila sa buong mundo, halos nakadisperse sila due to persecutions ng mga iba-ibang empire. So nandun na sila. So iba-iba na rin yung kanilang kabuhayan. So ang tendency kasi, ang pag-aalay sa templo ay hayop talaga, animals. Hindi pa uso yung ginagawa natin na offering. Pwede pa yung basket noon na may mantika, sardinas, saka kape, ganyan. Saka may talong, ampalaya. Pero yung noon, it's animals. Kaso kung halimbawa, galing ka ng Italia, galing ka ng US, Hudyo ka, pupunta ka sa Jerusalem, yung feast nila yun Feast of Thanksgiving nila, Feast of Passover, hindi mo naman po rin pwedeng isakay ng eroplano yung baka. At lalong hindi mo pwedeng isakay yung kambing. Kaya ang ginagawa nila doon, pag from their place, magdadala lang sila ng pera. Pagdating doon sa lugar, yung lugar ng tinatawag nating compound, nandun yung mga merchants. Nandun yung mga merchants. Ang ginagawa nila, binebenta nila yung mga baka, tupa, gano'n. May mga nag-aalaga ng gano'n, tapos binebenta. Yun ang iba naman, dahil from foreign countries, iba yung money ng Jerusalem na pambibili ng baka, siyempre papalitan nila. So doon nagsimula yung exchange of currency. Hindi po panahon lang natin. Nung panahon na yon, meron ng tinatawag na exchange of currency. From pera ng US, papalitan nila ng pera ng Jerusalem. Tapos pag napilitan na siya, bibili na sila ng baka. Ang nangyari ngayon, pagdating ni Jesus, nakita niya, nawala na yung essence ng offering. Nawala na yung essence ng offering. Yung iba po, hindi na sila nag-aalay ng baka, binabayaran na lang. Ito na lang yung pera, bala na kayo dyan. Parang lumilitaw ngayon, ang pag-o-offer na sa Panginoon, napunta na lang sa merchandising. Siguro ito yung sinasabi minsan ni Pastor Julius na nagiging market na lang yung paglilingkod sa Diyos. Alam nyo, nang nagalit si Jesus, nakita niya, wala na sa puso ng tao yung talagang essence ng offering. Bakit tayo nagpupunta sa templo? Para mag-offer for our sins. Anong nangyari yun? Parang binabayaran na nila yung kasalanan nila. Nagiging market na yung pagsamba nila. Nagiging parang para mabayaran na lang yung, para mapatawad yung kasalanan ko, mag-o-offer ako ng pinakamalaki. Parang nagbabartering na sila. So, sino yung pinakamalaking maraming pera, yun ang makakabili ng magandang hayop. At yung walang pera, ang mabibili niya, pipit na lang. Parang ganun na lang nangyari. Hindi na siya nagkaroon ng essence, doon sa taong nag-o-offer. Hindi katulad sa panahon natin, talagang wala tayong magagawa. Kung mag-Old Testament tayo, susundan natin ang Old Testament, mauubos ang baka nyo. Mauubos yung mga baboy ninyo. Hindi pala pwede ang baboy. Mauubos ang mga kambing at tupa natin. Pati manok ninyo na mga white legons, mga 45 days. I-offer natin lahat dito. Naalala nyo yung bibe, tsaka yung manok? Meron pang nagpahabol ng isa pang manok. Lahat yun ginagawa noon. At hindi lang sa panahon natin.
they are offering their animals. At yung mga tanim, kaya tayo nag-harvest festival, nagkakaroon tayo ng Thanksgiving, that is a biblical practice. And that is the offering. Ang tema natin, paki-plus nga yung tema natin, I will raise it up. Yung paggising natin ng umaga ng linggo ng umaga, tatanungin ko kayo, anong unang nasa isip natin as we walk up? Siguro hindi naman yung anong klaseng kape ang iinumin ninyo, anong oras may susoga yung alaga mo, kung yung papakain. Siguro ang unang nakikita ko, ang iniisip ninyo, Sunday ngayon. Pupunta ako sa church. Tama po ba? Pero late lang konti. Inintay nyo pa kasi yung background ng ating live. Ang worship po is intentional. Hello? Kapag ka ang worship ay hindi intentional, wala kang oras. Saka na lang yan. Mamaya na yan. Yung mga dahilan yan eh. Pag hindi mo, pag yan ay wala sa intention ng buhay mo kada linggo, sabihin mo, kahit late ako, pwede pa naman yan eh. Kasi ang intention, what is our intention for worship? Our intention is to worship the Lord. Kahit nasa online ka pa, kahit nasa abroad ka pa, kahit nasa Taguig ka pa, kahit nasa Pampanga ka pa, kahit nasa ibang lugar ka, pag ang intention mo is to worship the Lord, you will let their time prepared. Alam nyo, mga ginagawa ng ibang mga kapatid natin, Sabado pa lang ng gabi, nakahangir na yung kanilang damit. Sino rito ang, kung kailan yung nakaligo na, doon palang kakalkal ng damit. Kung 10 yung sapatos mo, sino kaya rito ang babagay sa akin damit? Yung mga mahilig mag-makeup, ano kayang makeup ang gagawin mo? May mga blush on, may mga pants pa, ganun. Alam nyo, pag intentional ang worship mo, ang pagsamba mo sa Panginoon, you will prepare Sabado night. Tama po ba? Arang nananadyan na si pastor na eh. Ibig sabihin, tandaan natin, ako personally, pagdating ng linggo, kahit puyat na puyat ako, my intention is to wake up early to meet my God. To meet my God. Our God. Your God, my God, Diyos ko dahi. Our God. Kasi ano po ba ang buhay nating mga Metodista? Ang buhay daw ng Metodista, 2 bagay lang. Mabuhay sa pamilya at mabuhay sa Diyos. Hindi nyo uubusin ang oras ninyo para lang sa mga bagay na walang kabuluhan. Uubusin nyo ang oras nyo, ang panahon ninyo para i-prepare ang sarili nyo for life eternal. And that is the intention of God. Kasi ang Diyos natin, intentional. Intentional si Lord. Alam niyo kung bakit? Garden of Eden pa lang. Ang ginawa niya, nilagay niya na lahat ng kailangan ng tao, tsaka pa lang niya nilagay yung tao. Kung hindi siya intentional, tao muna bago yung halaman. Di ba? Nung Wednesday, kung natandaan niyo yung message natin sa prayer and praise, nilagyan pa niya ng tolda ang buong mundo. Para pagpasok ng init, hindi diretso. Meron nagsasalang atmosphere, hemisphere, stratosphere, at saka kung ano-anong mga peer. Layer by layer yan. Nasa langit yan. Hindi natin nakikita yan. Hindi natin nahahawakan yan. Pero yan ay nilagay ng Diyos sa... Isipin mo, umiikot yung mundo, di ka nahuhulog. Ngayong araw na to, nakatapat tayo sa araw. Pero mamayang gabi, nakabaligtad na tayo. Pero hindi ka nahuhulog. Bakit? Because of the presence of gravity. Grabe. Grabe sa loob ng earth, may gravity. Yung tasa mo, pag umikot yung mundo, hindi nahuhulog sa lamesa. Pero yung camera, pwedeng iikot-ikot. Ganon katindi ang intention ng Diyos para bigyan tayo ng buhay na hindi nakakatakot. And then, our worship for the Lord, make it intentional. Lagi niyong ilagay sa isip natin, I will go up, I will walk up, I will
ready because I want to worship a true God, a mighty God, Almighty God, walang ibang Diyos. Yun ang intensyon dapat natin. Hello? Kapag ka ganun ang intensyon mo, masaya ka. Kahit wala kang maraming pera. Kahit na yung damit mo, kahit na Methodista, hindi tayo after doon sa damit. Magandang makadamit, maayos ang damit mo. Pero kung sasamba ka sa Panginoon, alam ko naman pag intentional, prepare mo. Di ba? Kaya tayo, pagka hindi nakasapatos, hindi natin pinapauwi eh. Kahit nakachinelos ka, pwede. Basta yun ay para sa'yo, pagharap mo sa Diyos, maayos ka. Mahirap naman. Meron ngang kwento si Kuya Arnold nun, yung tinawag siya ni Dr. Conte. Kakwento ko lang dito. Habang nag-welding siya, kasi pinag-usapan nung devotion kahapon to eh. Siyempre nakabihis siya ng work suit, no? Yung mayroong para sa sa pagtatrabaho. Sabi ni Dr. Conte sa kanya, Arnold, kanya halika. Didikit natin yung itong ginagawa natin dito. Akala ni Kuya Arnold, ididikit niya yung isang sa wall. Bisaya si Apong Conte eh. Yun pala, magpipre sila. Yan. So, worship pa rin po yung prayer, pero it doesn't mean, uuwi pa ba si Kuya Arnold para magbihis? Magbarong? Hindi ko pa nakita nagbarong to eh, kamaliban lang ng anak ng kasal. Yung tipong kapag ka ikaw ay mag-worship sa mga intentional, it doesn't mean you have to wear something extravagant. Kung ano yung sitwasyon mo, you have to prepare yourself. Prepare your mind, prepare your heart, and prepare yourself. Yan, ito na. Kapag ka intentional din, huwag kayong nagmamadali. Yan. Pagka umabot na tayo ng alas 12, halimbawa, alas 10 ng simba, hanggang alas 12 na, panig ang tingin ng relo, bakit saan ka ba pumunta? Bakit kapag ka nanonood ka ng TV, kahit 3 oras ka nang nakatingin sa TV, hindi ka pa nagtitingin sa oras na? Bakit kapag nagpe-Facebook ka, magdamag, hindi mo tinitingnan kung alas 12 na pala? Bakit kapag para sa pagsamba ng mga tao, naiinip? Lalo na pagka nagsalita rito, walang direksyon yung yung alam niyo kung bakit ka naiinip ko minsan? Walang focus. You have to listen to the word. Alam niyo, may lesson eh. Hindi naman siguro tatayo yung isang tao rito, maliban kung ninenervyos talaga, na meron siyang intention. That is, ginagamit sila ng Panginoon to tell us something. Ito naman, in the word intention, wala pong intention ang mga preachers, ang mga tagapangaral, para takihin ka, para saktan ka. Minsan yung mga word, ako rin, kahit ako, nasasaktan din naman ako sa mga pangungusap eh. Ikaw, pastor ganito sinabi mo. Ganyan. Tama lang na marinig natin yon. Bakit? To correct us. Para mabago natin yung ating maling pananaw, yung ating kakulangan. Kung meron mang bagay na tatamaan tayo, sabihin na lang natin, thank you. Kasi para sa atin din naman yon. Alam niyo, mas masakit pa nga yung sinasabi ng mga propeta eh. Noong panahon ng mga propeta, binaatake nila yung hari. Naalala niyo si Juan Bautista, inatake niya si Herodes. O, anong nangyari kay Juan Bautista? Pinapugutan ng ulo. Marami tayong mga MYF, mga 1970s, nagrarally sa EDSA. Mga MYF. Ang MYF noon, aktivista. Mga sasabihin nila kung ano tama sa gobyerno. Ngayon, hindi na tayo, social media na lang, mga hugot na lang ang nilalagay. Wala na po yung prophetic gestures. Ang pagsamba sa Panginoon ay laging intentional. Sabi nga natin? Okay. Sabihin nyo yan ha. Pangalawa, when you offer, kapag nagkakaloob tayo, gawin nating parangal sa Diyos. Kaya
may mga church members na ayaw nilang mabanggit yung pangalan nila kung maaari lang. Di ba, nagkaloob sila, ganito, ganyan. Hindi na nila gustong, wag mo nang babanggitin yan. Pero minsan kailangan din naman para to inspire others. Kaso, merong ganon. Sa Tarlac UMC, kapag magbabasa ka ng his sound ni Pastor Padang noon, his sound si Pastor Padang, ewan ko lang kay Pastor John ngayon, mababasa mo doon, his mercy, ganun, his love and care. Ganun. May mga, ang tawag doon? Parang anonymous, iba yung nakalagay. Para hindi sila ma-identify. Minsan kasi, kaya hindi nila nilalagay yon, baka ma-solicit eh. Pero tayo, kapag nagbibigay tayo, mabanggit man o hindi yung pangalan natin, isa lang ang pinag-o-offeran natin. Nag-o-offer tayo sa Panginoon. Nagkataon lang na ang organisasyon natin ay United Methodist Church at nasa lokal tayo ng Paradaan o St. Paul. Nagkakataon lang na ang group natin is naka-identify siya. Kaya pag nagbigay tayo, siyempre ma-identify pa rin tayo as a local organization. Pero kapag hindi nabanggit yung pangalan mo, tandaan mo to, sa Diyos mo ginawa yan. Halimbawa, hindi ka nabati, hindi ka na-greet na, ay, salamat kay ganito, nagbigay siya. Alam niyo, ang maganda sa inyo, hindi kayo matampuhin eh. Pag hindi kayo nabanggit eh. Ang maganda sa St. Paul, walang matampuhin dito. Meron ba? Parang meron lang, pero wala talaga. Kasi mga taga St. Paul, sa totoo lang, mga mababait eh. Kaya next year, iba yung gusto nyo. Pero lang. Yung tipong kaya nyong magbigay ng buo sa puso ninyo. Yung gilid na yan, sa totoo lang, kung ibibigay mo yan sa ibang church natin, kamukha natin, siguro 1 taon nilang ginagawa yan, face by face. Pero tayo, minsan lang natin ginawa at marami pa tayong gagawin. Kasi intentional tayo eh. At we are giving it because we love our God. Kaya nagalit ang Panginoon, pinagtataob niya yung mga lamesa eh. Sabi niya, ginawa ninyong palengke ang aking templo. Sabi niya, ang aking bahay. Kailan ba nagiging palengke ang isang bahay ng Panginoon? Kapag ka nandoon yung wala sa kanila, yung pagmamahal na tinatawag. Kaya kung minsan nagre-react ako pagka maraming singilan sa distrito. Pag maraming ganito, maraming ganyan, nagre-react ako kasi we have to be careful. Kasi hindi tayo makakatrack ng bagong membro o bagong mga kapatid kasi ang nakikita nila, palaging merong singilan dyan. So, kailangan very silent lang. Meron akong isang church na nadistinuhan, paglabas pa lang ng pintuan, nagsisingilan, "Hoy, mapayad ka!" Pero huwag ka magalit, Madam Beth, ha? Sa GC lang naman niya sinasabi yon. Hindi dito. Yan. Yung tipong parang hindi natin dapat ipinaririnig, lalo na sa mga baguhan. Kasi po, hindi pa nila naintindihan. Pero kapag magkakaintindihan na tayo, pwede tayong ganon. Ne? Halimbawa, katulad sa amin, pagka district meeting, magre-report ang workers, fellowship treasurer, pinabawal ko. Kasi sa amin lang dapat ang usapan na yun, hindi kasama ang like ko. Sabihin nila, hindi nagbabayad pala yung pastor namin. Kaya sa mga meeting, dapat very careful yung isang nagre-report na, kung kilala nyo si Apong Marcial Ramos. Kilala niyan? Yung mga MYF noon, kilala niya si Apong Marcial. Pag magre-report na si Apong Marcial, ang church na ganito hindi nagbabayad, kanya gagano siya. Siyempre yung mga like ko, hindi na attend ng district meeting. Kasi sinasabihan sila ng gano'n eh. Maganda, lagay sa isang letter, halimbawa, reminder, gano'n. Di ba sa mga Tarelco may ganyan? Sa Tarelco, reminder, bago puputulan yung kuryente nyo, hindi agad-agad may puputol. Yung church, nagiging market siya kapag hindi na careful yung bawat membro.
ang bawat church or member. Buti na lang walang ganun dito. Buti na lang. Palakpakan natin sarili natin. Nagkakaintindihan kasi yon sa GC. Nagkakaintindihan yon kasi matured na yung mga nandoon. Pero pag may mga bago tayong membro, dapat hindi pinarinig yon. Alam, tama po ba? Ibang church siguro, pwede yung dalawin ka tapos sasabihin, oh kapatid, kulang pa yung klikom mo. Yan. Titiwalag ka namin. Sa kanila panakot yon. Pero sa atin, it's a matter of love. When we give it bit by our love to the Lord. Kaya yung mga offering natin, lagi nating pinapairal yung love gift for Jesus. Love gift for our God. Kasi yun ang paraan natin eh. Wala tayong pwedeng dalhin na baka. Wala tayong dadalhin na mga tupa, kambing, para yung dugo niya, ibuhos natin dito. We give what we have because we love the Lord. Yun ang isang dahilan kung bakit tayo nag-offering. Kaya yung tinuro sa inyo ni DS na basket, gawin niyo yun kahit hindi na po, kahit sinong pastor, kahit sino pang nandito, tuloy-tuloy nyo lang. Wala pong problema kahit na ilagay nyo po yan ng, yung alam ninyong makakatulong, makaka-bless kayo ng tao. Kasi you are blessing the workers of the Lord. At alam natin, kapag binibless mo yung isang tao, binabalik sa inyo ng Diyos ng siksik, liglig at umaapaw. Kaya wag na kayo magagawan sa basket. Bibili ako ng maraming basket. Maganda, linggo-linggo magdala kayo. Hindi lang. Pangatlo, mga kapatid, kapag kasasamba kayo, laging ang focus ninyo yung holiness of God. Alala niyo sa Isaiah, nung tumingin siya sa kalangitan, wala siyang ibang nakitang maningning, maliwanag, kundi ang kabanalan ng Diyos. Doon nanggaling yung kanta natin na Santo, Santo, Santo. Even in Revelation, yung Holy, Holy, Holy. Yung si John the Beloved na nandun sa Revelation, sa Patmos, nung nandun siya sa Patmos, isa lang ang nakita niya sa pagsamba sa langit, yung holiness of God. Hindi niya nakita yung hiwalay ang babae sa lalaki, hindi niya nakita yung maayos silang maglakad, sabay-sabay silang maglakad, ganun. Ang nakita ni John the Beloved, tsaka ni Isaiah, is the holiness of God. Kaya ka mga pagsamba, dapat ang mga pagsamba, it's not about galing ng isang gitarista, ng drummer, ng song leader, hindi yung kaayusan ng liturgies, hindi yung mga pagkakamali, pagkukulang ng isa't isa, kundi ang laging worship natin, ang laging pagdating natin sa church, we will look at the God as our holy God, as our almighty God. Laging ang focus ninyo ay, Lord, narito ako para sumamba. Kakanta ako kasi ikaw ay Diyos. Mananalangin ako sa iyo kasi ikaw ang aking Diyos. Kakamayan ko ang aking kapatid. Kayakapin ko yung mga kapatid ko kasi ikaw ang aming Diyos. Yung pagsamba sa templo, pagsamba sa Panginoon, laging ang focus, ako ay isang alabok lamang, ako ay isang taong walang may pagmamalaki sa Panginoon, that God is holy, that God is almighty. Mahal natin ang Diyos. Si Jesus, kaya nagalit siya, nawala na yung essence na yon, nawala na yung holiness of God. Parang ang templo ngayon, it's for merchandising na lang. Wala na yung kabanalan. Nawala na yung holiness. Kailan nagiging banal lang isang lugar? Kapag nandun ang presensya ng Diyos. Kaya sa Korea, meron silang, ang church nila, iniiwan yung sapatos sa labas. Meron silang, ano yung tawag doon? Meron silang layer ng mga sapatos. Kaya magpapagawa tayo dyan ng, siguro hanggang taas yung lalagyan ng sapatos nyo. Carpet kasi sa kanila. Naka-carpet. Pang reason nun, ang lugar daw ng simbahan ay holy place. At walang naglalaro dito, walang any doon sa altar nila, walang gaano. Basta lahat ng nasa taas nilang ganyan, it's ang holy place. Tingnan niyo sa mga Catholic Church,
ang altar nila, napakabanal. Kailangan mo pang ganun sa altar. Sa atin sa Methodista, wala namang ganun eh. Pero minsan practice din natin na yung church ay is something very, hindi naman very sacred, is a sacred place. Kaya bawal ang chismis sa loob ng kapilya. Sa labas lang. Kaya bawal ang hinanakit sa loob. Di po, yung lugar na to, bagamat ito ay building, it's a structure, but it is a meeting place with the Lord. Meeting place. Ang tawag dito ay hindi lang kapilya, it's a meeting place, a worship center, a worship area. We meet God, we meet each other for worship. Kaya pagka pupunta po tayo rito, may kasamang respeto. Alam niyo sa Mormons, kwento ko lang, hindi po basta-basta makakapasok ang isang ordinaryong tao o membro. Meron, di ba laging dalawa yan? Dalawa ang building nila. Yung isa po ay for meeting, yung mga Bible study nila, ganyan. Pero yung isang lugar nila, it's an holy place. Meron po silang suot na banal. Kaya hindi basta lahat ng Mormon papasok doon. Meron silang sacred cloth. Ganyan kabanal yung kanilang lugar. Pero sa atin, yung respect, yung parang respect. Kaya, tingnan ninyo, meron ako isang nagustuhan na gusto ko sanang darating araw maging ganon yung altar natin. Makikita mo yung altar mo na parang nandun yung presensya ng Diyos. Magiging sacred. Para pag nag-focus ka, parang damdam mo yung nandun si Lord sa billing natin. Yung ganon. So, yung temple ngayon, bagamat sa loob, hindi nakakapasok lahat, pero yung mga priest nila, naging compromising na. Ayan yung nabanggit ko kanina. Instead na mag-o-offer na yung tao ng animals, ang nangyayari, pera-pera na lang. Tumatanggap na sila. Kaya, si Lord, ang lagi niyang sinasabi, alisin nyo rito yan, tanggalin nyo rito yan. Tapos sabi niya, gibain nyo to, templong ito, sa loob ng 3 araw, ay itatayo ko itong muli. Kapatid, kahit na masira pa ang building, ang lahat ng building, yung holiness of God will remain. Makikita ninyo sa Revelation, sa pahayag, ang templong pangwalang hanggan na hindi ginawa ng tao ay doon sa langit. Kung saan ang presensya ng Diyos ay nandoon. 3 araw na binabanggit ng Panginoon yung kanyang muling pagkabuhay. He will remain God in Himself. Mananatili at mananatili siya. Mawala man yung building, Diyos pa rin siya. At masasamba natin ang Diyos everywhere, anywhere in our places. Naalala niyo yung Samaritana? Sabi nung Samaritana kay Jesus, doon sa Jacob's Well, sabi nila, sa Jerusalem lang daw pwedeng sambahin ang Diyos. Ano sabi ni Jesus? You can worship the Lord in spirit and in truth. Kapag sasamba kayo, sambahin niyo sa spirito at katotohanan. Hindi dahil dun sa presence ng building. Hindi dahil merong building, dun lang pwedeng i-worship. Bakit kapag wala ng building, di mo na pwedeng i-worship ang Panginoon? Pwede. At manghuli, like meron po tayong iba't ibang uri ng worship. Okay? Una, communal worship. Ito yung ginagawa natin. We worship together. At meron tayong worship ng individual, yung tinatawag na personal worship. Ang worship po, hindi lang pang Sunday morning. Kaya nga naglalagay tayo ng family altar. Meron tayong family worship. Kapag family altar po, ibig sabihin, pamilya po ang magmi-meet. Kaya pag-iusap ko sa mga kabataan, pagka nasa inyo na yung family altar, kung pwede, wala mo nang aalis. Kasi yun yung time
na tayo ay magkita-kita, we worship the Lord together. Di ba sabi, the family that worship together, yan, will stay together. So, di naman po literally na di na kayo maghiwa-hiwalay. Yung mananatili yung pagmamahalan ninyo sa isa't isa, even though with the distance. Di ba? May video call naman eh. Pwede naman kayo mag-worship with video call, may mga ganon. So, mga kapatid, sa pagsamba natin sa Panginoon, lagi dapat ang focus natin yung holiness of God. Kapag nakita ng Panginoon yon, alam nyo, napakabuti ng Diyos eh. Napakabait ng Diyos. Kapag nakita niyang nanatili kayong mabait sa Kanya at mabuti at naging tapat, gagayahin niya yung nangyari kay Job. Ano nangyari kay Job? After niyang ma-overcome yung challenge ng Satan, all possessions doubled. Yung nawalan niyang mga tupa, dinoble ng Diyos. Yung nawalan niyang mga kambing, dinoble ng Diyos. Yung nawalan niyang ari-arian, yung kanyang trigo, yung kanyang mga tanim, dinoble ng Diyos. At yung kanyang mga nawalang anak, hindi naman dinoble ng Diyos. Binalik lang. Nagkaroon din siya ng second group. So, sa atin, kapag palagi nating nakikita ito, i-raise up natin ang Panginoon, then the Lord will going to bless all of us. At yun ang pangako ng Diyos. Kayo ay aking pagpapalain at kayo ay aking ipagkakalob sa inyo ang lahat ng biyaya. Mga kapatid, sa panahon ng Lent season, as we go in the church, let us focus our attention, make it intentional, and laging tandaan, mahal natin si Lord sa ating ginagawa. Tayo manalangin. Panginoon, Diyos na makapangyarihan, wala po kaming ibang layunin sa buhay, sa bawat araw ng aming buhay, kundi ang itaas ka, parangalan ka, dakilain ng iyong kabanal-banalang presensya, O Diyos, kung saan kami, hindi man po kami karapat-dapat, na minahal mo at binigyan ng pagkakataon. Narito kami ngayon upang ikaw, Panginoon, ay aming sambahin sa spirito at katotohanan. It's not about our offering. It is about our love. It is about our respect and magnifying actions kung saan, Diyos, itinataas ka namin. Hayaan mo, Panginoon, na lagi naming matandaan ito at laging isa puso ito ng bawat sa amin. In Jesus' name to po ng aming dalangin. Amen.